Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga, probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. At magandang umaga sa lahat ng nakatangkilik sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Martes na naman po, petsa 8 na po sa buwan ng Abril. Magsama-sama tayo sa ating programa ngayong araw na ito. At live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon, ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa isang ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. At syempre, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 17 Pinoy sa Qatar pinalaya na. Smuggled vape may lason ayon kay Pangulong Marcos. CCTV sa bawat classroom pangontra sa bullying. BP Sara balik sa Pilipinas. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. 17 Pinoy sa Qatar pinalaya na. At sa detalye, pinalaya na ang 17 Pinoy na inaresto sa Qatar at hindi na rin sinampahan ng kaso dahil sa illegal assembly. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines Al Haumidi at sinabi nito ang good news sa Pangulo sa pagpapalaya at hindi na pagsasampa ng kaso sa 17 Pinoy. Sinabi niya ni Ambassador Al Haumidi na ito ang refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nilalaman mo naman ni Castro na maaari na rin bumalik sa kanilang mga trabaho ang 17 OFWs at maaari na rin silang umuwi dito sa Pilipinas kung nais nila. Sa iba pang balitang nasyonal, smuggled vape na may lason ayon kay Pangulong Marcos. At sa detalye, ikinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkalat ng mga e-cigarette or vape sa merkado na may lason at ipinagbibili sa merkado. Sinabi ito ng Pangulo matapos personal na saksihan ang condemnation ng mga nahuling 3 billion pesos in smuggled electronics vape sa South Harbor sa Port Area, Manila. Subalit ang pinakaseryosong problema
Aniya na ang mga kumpanyang walang documentation, walang inspection at ang iba ay nakitaan na may laso na nakapasok sa liquid na ginagamit na pang vape kung saan target nitong bentahan ay ang mga bata. Hindi rin aniya alam ng gobyerno ang tungkol sa manufacturing process na pinagdaanan ng nasabing mga produkto kaya hindi malaman kung ligtas itong gamitin o hindi. Sa iba pang balitang nasyonal, CCTV sa bawat classroom pangontra sa bullying. May mga nagsusulong na sa paglalagay ng mga CCTV sa mga silid-aralan upang mabantayan ang mga estudyante laban sa bullying. Ayon kay Senator Win Gatchalian, may natanggap na silang mamungkahi at petisyon para sa paglalagay ng CCTV na gamit ng mga insidente ng bullying sa silid-aralan at ang ilan ay nagiging viral sa social media. Nakatakdang imbestigahan ngayong araw, Abril 8, ang mga insidente ng bullying sa mga eskwelahan kung saan pagtutuunan ng pansin kung ano ang ginagawa ng pamunuan ng mga eskwelahan para matigil ito. Kamakailan ay nag-viral ang video sa isang school sa Quezon City kung saan paulit-ulit na sinasabunutan ng mga estudyante ang isa pang estudyanteng babae. Pinuna ni Gatchalian na bukod sa dumarami ang insidente ay nagiging violente pa ang mga nambubuli at ini-upload pa sa social media ang karahasang ginagawa. At sa pinakahuling balitang nasyonal, BP Sara balik na ng Pilipinas. At sa detalye, nakabalik na ng bansa si Vice President Sara Duterte nitong linggo ng gabi mula sa the Netherlands. Sa pahayag ng Office of the Vice President or OVP, lumapag sa NAIA ang Vice Presidente alas 9:56 ng linggo ng gabi sakay ng Emirates Airlines Flight EK334. Ang Vice Presidente ay nanatili sa the Netherlands ng mahigit sa 3 linggo kung saan nakapiit ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto sa bisa ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court or ICC. Habang nananatili sa nasabing bansa, inasikaso ni VP Sara ang pagbuo ng defense team ng kanyang ama na nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC. Sa pagbabalik ng Vice Presidente sa bansa, kakaharapin naman niya ang impeachment na inihain ng Kamara dahil umano sa maanumalyang paggamit ng confidential fund. Yan po ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Sa intiro na kagabulan, si Neneng Buelas I love tayo. Si Neneng Buelas ay ating pag-asa, kaya't magtulungan tayo. Dapat na pagtiwalaan sa mga tagabulan, kaya't halina kaibigan, siya ay ating sabayan. Neneng Buelas para kunsihan, ang kunsihan na mapagmahal. Number 8 sa balota, para bukal, Mirandilla. Bagong mukha, bagong pag-asa, Peter Marcos, sihal ng Castilla. Mirandilla, Ditraco, may serbisyong magkatao. Board member sa unang distrito, number 8 sa balota. Mirandilla, boses ng lahat. Attorney Atan pa
Rabukal, atorniatan, atorniatan, atorniatan pa. Rabukal, AB, political, science cum laude. 1997 for real, 2005, bachelor of laws, yeah. 2023 juries, don't you worry, baby. Andito na si atorniatan. Ay sa imbiliin, sinari servidor niyo forever. Pag Serbia probe the best, pag maut na kadianis. Siyaan may tunay na boses, siya talaga among the rest. Sa konseyo ibalik para happy kita always. Gubat no natudanunan, asin ato darahon. Nagdadanon sin tunay an intention magayon. Gustuan kaaraman, siya may kakayahan malinig maabilidad nan may aram. Ang kanya pangaran, Jojo Heraldino. Ala, igututan niya na mayo, Jojo Heraldino ang mayor sang bungto. Para ipadagusan pag-asinso na para sa mga tao. Ala, igututan niya na mayo, Jojo Heraldino ang mayor sang bungto. Para ipadagusan pag-asinso na para sa tao. Mga kababayan at kamaranghulan, nandito na ang mayor sa Atubayan, Sharon Iskoto. Subok na siya't maasahan, numero 2 pagka-mayor suportahan. Sharon, Subok na ng masa sa serbisyo at pagtulong sa kapwa. Batay sa eksperyensya, garantisadong siya ay may ibubuga. Nene Rabanilla, Nene Rabanilla, siyang susugot sa bukal kayang-kaya. Sa Telenite, maaasahan madali pa siya lapitan. May kabutihan sa kaniyang katauhan, ang serbisyo niya kayo palaging unahan. Sa Telenite, si Rena Lindo ka atin ang iboto. Kasama niyo si Ate Rena sa pag-asenso. Sa konseho ng West District, tunay na kaibigan niyo na matalik. Anumang oras pa siya nasa ating tumulong. Siya'y maaasahan noon hanggang ngayon. Dapat ang paglilingkod, tunay ang kanyang serbisyo. Si Cons Ate Rena ay atin ang iboto. Parating na, bagong gobernador. Magbibigay sigla sa probinsyang Sorsogon. Katleyaso, kahit babae siya, taglay ang ganda at talino. Kakampi ng pobreng tao, harap niya umasenso. Kabalikan ng NGOs, kanyang suportado. Walang bisyo, walang bahid, tunay magserbisyo. Kaya't magsama-sama na kay Katleyaso. Sa darating na halalan, ating tandaan, numero 8 sa balota, Mate Erdigon para konsehal sa West District, Sorsogon City. Laging tandaan, Mate Erdigon, numero 8 sa balota. Siya'y ating pag-asa, walang kaduda-duda. Parating karamay sa ating mga problema. Serbisyo ay damang-dama, the best konsehala. Ha ha ha. Itong oras, magandang bukas. Angelo Ravanilla sa konseho, maaasahan, maninindigan. Angelo Ravanilla sa konseho, bawat magsubok makakaya. Si Angelo ating kasama. Piliin sa balota, numero 7, Angelo Ravanilla. Iboto si Judith Aviles, serbisyo'y mabilis, di ka maiinis. Iboto si Judith Aviles para mayor, numero 1 sa balota.
anak ni Mayor Esther. Naku, ang ganda, halika na, aming nakikilala. Tess Amor Gonzales pangalan niya, pagsisilbi sa bayan nakasanayan na, pagtulong sa kapwa ang inuuna. Syudad ng Sorsogon tayo ay magsaya, sa East District si Tess parating na. Sa konseho siya ay maaasahan, pangarap niya ang magsilbing lubusan, lahat ng oras niya ay ilalaan, 10 points agenda susuportahan. Tayo'y magsigawan at magpalakpakan, bumabalik sa pagsisilbi at kaibigan. Tess ang pangalan, naglingkod na sa ating bayan, ngayon konsehal naman ng buong huban. Kaswagatan, sigaw ng mamamayan. Kaswagatan, ang siyang kailangan. Kaswagatan, ipagpatuloy ang mga nasimulan. Magsasaka parilis ang iyong kasama, magtanim ay di biro, pero di ka nag-iisa. Magtanim, magsaka, buhay aangat na, sa magsasaka parilis 154, panalo ka! Magsasaka parilis 154, magsasaka parilis 154, magsasaka parilis 154. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay mga tugang, balik kita sa tayong programang Issue ora mismo. Ngunyan na aldaw na ni Martes na naman po, petsa 8 sa aga pala, holiday. Anong okasyon ba ya? Araw ng kagitian or kagitingan. So halos surunod ang holiday ng April, April 1, 9, 17, 18 para sa Holy Week celebration. Kaya maski daing kumbaga holiday, kita digdi sa media dahil pong holiday sa pagtaon ng serbisyo sa Indo, saan man sa mundo, nahihiling kita sa paagi kan Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Sa Facebook po mga tugang, iyon ang naging dakulaon na nakidar ni Meta na tawan kita ng pagkakataon kung mga long lost friend nyato sa paagi kay ning Facebook. Nagkaigo kita ng mga contact dati baga, mga contact that time kay po by airmail, mga ipapadara mo lang sa pamamagitan ng sulat na kung saan sa sakripisyo man ka mga post office, ng mga post office hindi po ang nagdadala kan mga surat para makaabot sa manlain-lain na lugar kung saan man kamo. And this time mga tugang kahapon nga ni kaibahan ko po dito sa program si Cap Arles Hanaban. Manungod nga ni po sa samuyang programa na Fight Sana Monday and Wednesday 7 to 8 a.m. Nagigwa kami ng magayon na diskusyon tungkol nga ni kayong eleksyon. And this time sa election sana maging kita kan mga words na pigigibota. Kaso bang gibaga kinol na kang attention kang Comelec ini nagdadalagan sa pagkagobernador na si J. Manalo Ilagan diyan sa Batangas, kung saan sinabi kayo na ang makakatunggali niya ay isang Vilma Santos na matanda na at laos pa. Mga arog kayan, binabawal na po iyan kang Comelec. Ito man po na saruman na congressman sa Pasig na kung saan, Diyos ko man ang man kayo itong
abogado pa man pagka-congressman, kandidato ka pagka-congressman, mataram ka ning ang mga solo parent, pwede mong pagbigyan once a year. Oh. So mga araw kayan, dapat niya ito ini na tawaan na ning i-call na ang atensyon kang Comelec dahil lang sa bako na ining maray. Digdingan sa tuya mga tugang, ang sa tuyang gobernador, nag-viral itong post na pigsabi niya na may pulis ako, may army ako, may NPA ako. So, araw kayan, garo bako na iyan suno sa pangampanya nindo. Mga araw kayan, nag-viral ito na pinost digdi sa Satuya. Nag-viral ito mga tugang. Na pinost kan sarong Facebook user na concern nagkaigwa ning meeting, I think duman ito sa Matnog, na nagtaram ang satuyang gobernador ning ako, may pulis, igwa akong army, igwa akong NPA. So ang araw kining panaramon, garo bako na po ini masasabi ta na maray ang araw kini na panaramon kan sarong leader. Kaya after that mga tugang tulos man ining nagtao ng kapaliwanagan ang sa tuyang gobernador na pigsasabi niya, igwa siyang NPA pero mga surrenderi. Mga nag-surrender na da ini, di ba? Tinawan niya ini ning kabuhayan. So ini po ang dapat niya itong iwasan. Once na mga panya kita, halion ta po ini ng mga sitwasyon na araw kay ini. Ta ini po, bako po ini makadagdag sa sa pagkalap nindonin mga botante. Bagkus makaraot pa ini or makabawas pa ini. I am not saying na ang araw kay ini po pinapaagi lang sa joke. Tandaan po nindo, from the very first na nag-file ka mo kan sa indong kandidatura, dahil po ini joke. Bako po ining joke na pag-file nindo. Seryoso ini na desisyon na pag-file nindo. Igwa nga ni kita dyan, ini talaga siguro masabit ang joke. Nag-file ngunyan, the other day mag-withdraw. So yan po ang mga dayang katultulan na sistema. Ma-file ka ngunyan, tapos the other day, pa-withdraw ka. Bako po yan tama. Pero, may gumamagay ng makaibahan. Nag-file, nangampanya na. Later on, nag-withdraw. So, pag ako po ini, kan sa iyang kakayahan. Natatama diretso ka pa, kung araw mo man, day kaya kang lawas mo, dahil kaya kang budget mo na mag-file pa. So all you can do, i-atras mo na lang. Tama po ito. So, kumbaga, wag mong pilitin ang hindi dapat. Pag-araw ka yan ang nagiging sistema. Pero ini po, na mangampanya ka, mangrarata ka pa kang iba, manggagamit ka pa ng ibang mga issue na bako man iting suno sa pagkandidato mo. Ang sistema bara kita ning padumanan once na araw kay ni ang naging sitwasyon. Di ba? Imbis na makadagdag kita ning boto or makakuha kita ng mga
bubotohan ta, makukulangan pa kita or mababawasan pa kita. Ini lang po ang sakuyang kapaliwanagan sa mga kandidato. Never na po kita magparagamit ng pangraraot. Kumbaga, dyan sa Huban, si Mayor Kama, dahil na daw nakalakaw. So instead of that, tabangan tayo ito si Mayor Kama. Or, sa grupo ng Mayor Kama, pwede kita magsabi, Mayor, kaya pa ba? O i-withdraw mo na lang sa imong kandidatura. Pero never na kita magparasabi na, dahil na yung kakayahan. Dahil na yan yung kapasidad na magdalagan pa. Okay? Araw kaya ang dapat natong gibohon. So, nganyan mga tugang bago ito magpadagos sa ito yung programa, tawan ta po una nin dalan, ang live interview niya to sa luwasan, hali dyan sa tuyang kaibahan, na si Buddy Nado ka pa. Buddy, pasok. Good morning, tabi sa imo SMN sa gabos sa tagapagantabay ng programang Isyu Ora Mismo. Siri Mantabi, good morning. Natapos na ang natalaan na panahon na tiktaw kan lokal na gobyerno kang Gubat para sa gabos na magmamawot na makarehistro o makapag-renew kan sa indang negosyo sa bitan na munisipyo. Yan ang ubkari. Magigiromduman na kan nakalihis sa Marso, nagtao ki extension ang LGU Gubat para sa registration as in renewal kan mga business establishment sa munisipyo kang Gubat, Sorsogon. Pinalikanta anaw ng bita ng munisipyo as in tig-aram kung ano na ang masunod na aksyon kan lokal na gobyerno para sa mga negosyong dai nag-renew as in nakakuha ki magkakanikong dokumento para sa saindang mga negosyo. Sinabi ni Administrator Attorney Arvin Ligaspi na sa presente padagos ang lokal na gobyerno kang Gubat na nagtatanggap kay mga bagong aplikante para sa mga bagong negosyo na gustong magkuha o may rehistro ang sa indang bagong na negosyo sa Gubat, Sorsogon. Alagad sa iyang tiglinaw na ang mga dai naka-renew kan sa indang negosyo sa ngunya na natapos na ang sa indang tigtaong extension, iyo ang papatawan ki 25% na surcharge sa kada taon as in dugang na 2% sa kada bulan na nakalihis na idadagdag kan munisipyo sa total na bayaran kaini kan sa iyang mayor's permit. Sina niyang paliwanag kan opisyal na ang porsyento na Okay. Paliwanag kan sa opisyal na ang nasabing additional charges o penalty iyo ang basiman lang sa local taxation kan Local Government Code of the Philippines na sa indang fix susunod. Okay. Dagdag pa kan administrador na sa presente ang lokal na gobyerno kang Gubat iyo ang daing ma-implementar ki pagpapasara kan mga negosyo alagad padagos man sa indang pangapudan sa mga negosyo sa lugar, lalo na sa mga bagong negosyo na dai magduwa-duwa na magparehistro kan sa indang negosyo sa local government kang Gubat. So, dahil man piksa tabi SM na mapasaraan lokal na gobyerno kang Gubat alagad, dahil man sindang piktao na kasiguruhan kung dahil sinda mapasara sa mga maabot na panahon, kumbaga naglumuy. Oo. Ang problema nga ni Kayan, aram ko, gusto mag-renew, pero dahil hindi pina-renew, because of, sabi tabaga, may sarong requirements sinda na pigahagad, pero dahil man duman sa sa requirements, separate man ini. Project na, pero pikwata tabi sa Kayan SM, ang site kan nakalihis na administrasyon, partikular sa katauhan ni Ma'am Sharon Iscoto na dati man na mayor. Okay. Ipugit sa iya kung ano ang ginibo niya tanata kan mga nakalihis na panahon kan siya mayor nakatao ni nakakakuha ni mayor's permit ang mga nasabing mga individual. Asin sinabi ka ini na kinakaipuan sana na ang mayor mismo ang magtao ka endorsements paduman sa DNR para ang DNR magkaigwaman kipagtugot
na ang mga negosyo na yan nasa gilid kan dagat, iyo ang makapasilidad, makadiretso kan sa indang mga dokumento pasisiring sa munisipyo. Yes. So parang ang sabi ni Mayor Sharon sa Kuya Kaswapon, endorsement man lang ngayon, dan depende ngayon sa mayor. Correct. So sa iyang parte, ang sinabi niya na kaya nakakuha ni Mayor's permit ang mga tao na yan, kan siya nakatukaw, endorsement sa iyang hinimo, pasisiring duman sa DNR Regional Office para pagbalik kay itong papel na pitibo niyang endorsement, iyon na makakapag-proceed ang mga nasabing individual o mga negosyante para makapag-pag-ibog sa indang mayor's permit yan sa munisipyo kang Gubat. Okay. So maliwanag baga na endorsement as in natataday ni na ito kang presenting administration bagkus gusto nga ninda mag-renew, that was year 2023, dahil nasinda na renew, ibig sabihin dahil man talaga nagtao ng endorsement ang presenting alkalde. Roger to that. And talagang sinabi man ni Administrator Arvin Ligaspi, Attorney Arvin Ligaspi, na medyo mahabang usapin dyan, and time will come madesisyon ang presenting alkalde kang Gubat kung ano na ang magiging aksyon manungod dyan sa mga dae naka-renew kasi indang mga mayor's permit, lalo na ngunyan na presenting taon. Okay, sa usapin nga niyan times will come kung lubog na sa interes ini ng mga ang mga nagdenegosyo dyan. Biruin mo, may interest na 25%, may interest pa na 2% per month. So, lubog na ang mangyayari kayan. And at the same time, kasamang body, to be correct, dili kay habo ninda mag-renew. I think habo man sinda pa rin yun. Dahil nga ni san requirements. Diyos ko. So, yan nga ni TBS mga ikuwata man ang reaksyon kan mga nasabing mga individual na nagsayuman naman na magpabanggit sa air sinda medyo nahandal man siyempre mga natural man lang inatao and dahil mga kapasidad na natatakot man kasi hindi kasiguruhan sa buhay. So siguro ang sabi man ninda, time will come ma-decision man sinda kung para sa inda sa buhay ninda, lalo na naman yan napabuton na eleksyon. Sabi nga ni, time will come, hihilom din ang sugat. So, yan sinatabi mga nakuhatang informasyon aliduman sa munisipyo kang Gubat Kaswapon para sa issue ora mismo Badiduka reporting. Thank you very much. Badi na do ka pa sa imong live report. Yan nga man mga tugang usapin dyan kung ako sa mo mayor, parinyohon mo na yan, total ma-eleksyon naman lang, makadagdag pa yun sa mga boto mo. Yan po ang sabi nga ni Baga, sa mga negosyante, dapat maging friendly kita. Kung ano ang dapat maitabang kang LGU, itaw-ta ko ta ini. Dahil lang sa dagdag ira ini sa tuya. Pero kung personalon ta ang sitwasyon, I think negative po ini sa tuya. Personalon mo. Saro na individual na naghihinguha na makanuro negosyo. Tapos dahil lamang tatawaaning diit na pabor. Anong magiging kaya? Anong magiging resulta? Biruin mo, maski ako gusto nung magnegosyo. Pero kung araw kaya ang magiging sistema, sabi nga ni Baga, ang kwarta na pigbabayad niya to sa inda, dakulon ini ki nagagamitan. Kaya nga ni Permita pigsasabi na daing proyekto ang LGU na inako o dapat akoon kang mayor, kang gobernador o kung sisay man because kwarta ini kang taong bayan. Kwarta ini kang gobyerno. Parehas kaya ng mga ambulansya, dahil nyo dapat yung pagparaburutangan kay manlain-lain na pangaranin hali nga kung kay sisay na mayor, gobernador, or congressman. Because kwarta ini kan taong bayan. Ikaw nga ako nahiling na post, susaro na leader,
nag-acquire yata ng ambulance. Malinison, puti uno ng ambulance. Dahil lamang kinakakaag na, na pangaran kang politiko. Iyon ang dapat niya itong tularan. Because, hindi po talagang naninirbihan para sa tao. Bakong naninirbihan para sa pansadiri lamang. Okay? Kaya dyan po sa problema kang gubat, please lang, Mayor, tawan-tan na po ini ning aksyon. Kung dapat pa rin yun na po nindo. Takahirak man. Okay? So, mga tugang, sabi ko nga po kanina, kanakalis na simana, igwa kitang naging entrevista, duman sa nag-benchmarking sa all the way from Bulusan, Sorsogon, ining mga DSWD, mga daycare worker, nag-benchmark duman sa Barangay Can Pamurayan. And nagkapira sa mga leader kayo ni, taon niya to, taon kita ng pagkakataon na magkaigwa ng entrevista sa Sainda para nga ni maaraman ta ang pinaka-obheto kayo ni kang benchmarking ninda. And nata Barangay Pamurayan ang napili ninda. Despite of 64 barangay sa Sorsogon City, ano pa ang napili? Ining Barangay Pamurayan. And sa dinami-dami ng barangay sa bilog na probinsya ng Sorsogon, from Bulusan, duminayo padigdi sa Sorsogon City. So ano yun po itataon niya to sa Indo, ang entrevista na ginibon niya to duman sa Barangay Pamurayan sa pamayo ni Cap Arles Hanaban. Okay mga tugang, ano yun po kitang niya mismo sa Barangay Pamurayan kung saan sa po ining mga kaibahan tadigdi, mga taga-bisita po ini kang Barangay Pamurayan, hali pa ini sa Bulusan. So maaraman ta po ansan ng katuyuhan sa pagpasiring tadigdi sa Barangay Pamurayan. Enot po sa gawas si Ma'am Arlene Salvador po. Apo. Ano po ma'am ang katuyuhan talaga ng pagpasiring tadigdi? Ang saro po talaga na katuyuhan po namo kung akay kami nagkadipo. Sang naaraman na po namo na nag-level 3 po si Ma'am didi sa nila po. So bagang nagkamayon po kami sin idea na mag-visit po para makakuha po kami sin di lang diyo kundi daghan na idea po kung paano po siya nag-level 3, kung paano po ang gusto naman po maibud ang center niya. So i-compare mo po sa amo mga center sa Bulusan. So daghanon po ang amo na kuha na didi po. Then pati po sa records man po kami para po makadanon po sa amo accreditation po. Apo. Ma'am, nasa pirang barangay po yung ngunyan? 9 barangays po kami plus ang MS po namin. Bulusan. So, sa ngunyan ma'am, ano itong sabi tangani na talagang nahiling ninyo sa barangay na iyan na baga na mayormente na nahiling ninyo digdi na pwede nitong i-apply sa mga barangay pagbalik ninyo sa lugar ninyo? Okay po. Unang-una po, ang facility nila po, kumbaga, kung i-compare mi sa amo facility, mas po sa kasi una-una po, ang iba po namin na center is Saragdangay po. So, kumbaga, didi, parang every area makukuha mo po sa laog kang center niya po. And syempre sa mga materials para sa mga paglinis ng kakian. Iyo pa po, pati po sa mga program materials po niya, halos kompleto po. So kasi po sa amon, diri masyado ang naman kasi yun nga po, nag-aasa po kami syempre, danon po mga dapat magdanon po sa amon. Yes, ma'am. Siyempre, ipapaabot po ninyo sa ginagalangan natin ng mga opisyalis kan Bulusan na to think of that na sana ini sa pag-benchmarking nindo sa pagpaabot nindo sa ini na maging maging ladawan or sabi nga ni po na iyan ang mga pangaturugan sa kada barangay nito may sa katuparan sa paagikan pag-benchmarking. Yes po. So, iyo po, mga po. Okay, ma'am. Sa niya po, hagadong ko na po sa mga mensahe sin pangapudan, lalo na duman sa mga kapwa mong kabarangay sa Bulusan, na ini po talagang udok sa buot na sana maging nindo ni, maging armas nindo sa pagbalik nindo na sana magdanon sinda para sa inyong mga barangay.
Okay po. So, para po sa ako, dako-dako po ana kawa min din na idea. Una-una po, in terms of internal decorations or mga equipment po, na parang gusto mi po na irman po sini ang mangyari sa among mga centers. So, ang ano ko po, sana intero kami na decor workers kan bulusan po, maghinguha po para, syempre, ang number 1 po namin na pangaturugan, ang syempre po makapasa po sa accreditation. Wow. Yan po. Si Madam, ma'am, pakilala lang po. Sige po. So, ako po si April Grace G. Hasta. Isang social worker po sa MSWDO Bulusan. Ako po yung ECCD Focal. Bali, ako po yung in charge sa mga CDW po, mga Child Development Workers po. Ma'am, hapot ko lang po. Paano po kayo napili nyo yung Barangay Pamurayan? Despite na sabi ko, 64 barangays ang Sorsogon City, natapota ang Pamurayan ang napili nyo. Sige po. So, actually po, awato na kami nagpa-plan, mag-benchmarking. So, ang unang plan is sumama doon sa Provincial Federation papuntang Tagaytay, somewhere else. Sabi namin, masyadong mahaba yung time. Gagahulin kami ng 5 days, tapos hindi naman lahat may apply, sayang ng pera. So, nag-decide kami na dito na lang within the area, within the city. So, nag-contact po kami sa provincial, yung mga accreditors po from provincial. So, nakipag-coordinate ako saan kami pwede mag-benchmarking, na pwede makagain kami ng knowledge, tapos ma-adapt namin yung mga best practices nila, na makatulong din sa amin na for accreditation. So, isa yung Pamurayan. Actually, Pamurayan lang po yung nasabi ni Sir, yung nag-refer po ng Pamurayan. Ang sabi niya kasi level 3 po ito, tapos maganda yung facility, pati yung kung paano mag-conduct sila ng session, yung support sa barangays, andyan din po. So, yun po ang napili namin. So, parang ganyan, ma'am, sabi tangan kanina, kung may mga i-apply ka mo na from here sa Barangay Pamurayan, ano po itong mga mayormente na pwede nyo or sabi nga, ibaba nito sa mga barangay kang Bulusan? Sige po. So, sa Bulusan po kasi unang-una ang pinaka-problema talaga is the facility. So, dini po maiimod po may dako siya na facility pero very maximize yung place. Maiimod mo sa intiro na area. So, ang inaano mi po sa barangay, San Bulusan. So, make sure mi po intiro na barangay captains na at least kahit papano may ma-fund po sa center para at least, sabi nga po ni Kap kanina, mahirap ibiglain na i-renovate yung center, ganito gawin mo, hindi agad-agad paghingi ng CDW, Kap, kailangan ko ng ganito, bigyan mo ako, hindi man po ganon, kasi hindi man lahat ay madaling makuha nila. So, ang ano namin doon, ang palagi naming sinasabi sa CDW is palaging ilagay sa plano. Yes. Opo. Kasi hindi man siya agad-agad makukuha. So, kung ano yung nasa plano, iparating natin sa mga council. So, kung ma-approve, so, yun po. Yung Ma'am, naniniwala ka ba din sa sabihan na, siyempre yung plano nandyan na pero pagdating sa implementation, naniniwala ka ba din na talagang ito, nasa leadership ng isang council, lalo na yung kapitan, para ma-implement ang isang bagay na gusto ninyo sa CDW? Sa tingin ko naman, opo. Kasi kung may budget naman din po, andyan na yung budget, andyan na yung program of works. So, kung pagtutulungan, magagawa po yun. So, pero kung hindi man po, yung ipaprioritize, hindi po talaga mangyayari. Opo. So, yun po yung reality po na nangyayari. So, lahat naman po nagagawa ng paraan, very paunti-unti lang po talaga. Kasi ma'am, ito nga, sabi nga natin, ang ikalawang tahanan ng mga bata, ito talaga. Yes, pero sad to say na center. siguro hindi ko naman nilalahat, pero pagdating sa social worker, ito pa yung grabing trabaho, pero very few yung nare-receive na Opo, talaga. So, yun po.
Sa ngayon po kasi wala po kaming like for the allowance ng mga or yung incentives ng mga CDWs namin pagdating sa barangay. So gustuhin man namin iangat, taasan, pero hindi siya kaya nung budget. So ang inaano na lang po namin support, lahat ng support na kayang anuhin ng munisipyo. For example, sa mga CDWs po na for accreditation, kulang sila ng laptops, printer, wala po talaga. So, sige, hiramin na lang yung laptop galing sa opisina. Once a week, may tipon-tipon sila, pumupunta na lang po ako doon para at least dalawa yung laptop na gagamitin. So, kumbaga, tulong-tulong po para ma-achieve din yung goal namin na maipasa yung accreditation. Okay, yan po mga kaibigan ang dalawang personahe mula pa sa Bulusan, Sorsogon na nagtao po sa tuya nagpaunlak sa tuya ng entrevista manungod duman sa pinaka-objeto ni Dakan sa indang pag-benchmark dyan sa Barangay Pamurayan na ini, sabi nga hindi dadarahon hindi ini sa indang munisipyo. Kung pwesto kan siyam na barangay, hali sa manlanlain na barangay kan munisipyo kan Bulusan ang naging bisita kan Barangay Pamurayan. Salamatunon po, headed by Mayor Mike Goysayco of Bulusan, Sorsogon and Cap Arles Hanaban of Barangay Pamurayan. Level 3 na po ang Barangay Pamurayan sa pagpadalagan kaining daycare center ninda. And mahiling nindo magayon po ang sindang daycare center. Talagang maski sisay na mga kaakian is mag-i-enjoy mag-eskwela dahil sa mga facilities na may mga swing, kung ano na mga kanaman duman. Digdi lang po nakahiling ng barangay daycare center na talagang kompleto ang pasilidad. And speaking of pasilidad, according to Cap Arles Hanaban, hininguhan niya ini na makompleto sa paagikan sa yang sadiri na bulsa. Mga tukawan, mga libro, mga kanaman, na ini talaga ang pinaka dapat gibuhon kung sabi nga ni po, para malinang mo ang sarong aki sa iyang pagpuon sa pag-eskwela. Digdi po, iyo po bagay ng pinaka stepping stone, first stepping stone niya para sa magpuon, magbasa, magsurat, ini po ang sa iyang pigpupuunan. Kaya sa pagpuon kayo ni, dapat talaga, digdi po, magkaigwaning mga kompleto na pasilidades ang sarong daycare para nga ni madali, malinang sa kaaraman an saro na aki. Okay? So mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang ating balitang AKB. Yan. Okay, balitang AKB muna tayo. Sa ating balitang AKB, 131 sa balota, katawag na kasurug pa. Ako Bicol Party List, inulit ko, numero 131. Solo parent na kaipuhan in open heart surgery tinabangan kan 131 Ako Bicol Party List. Todo pasasalamat sa 131 Ako Bicol Party List si Mrs. Elena Peralta kan Santo Domingo Albay sa medical assistance na itinao kaini para sa saiyang open heart surgery sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Si Peralta, 59 anyos, solo parent, may apat na aki, alagad, gabos ang mga ini, may sadiri ng pamilya na nagtitios man. Dakulang kagabatan sa indang pamilya ang nasabing operasyon na kaipuhan in haros sobra 1 milyon de pesos. Sinabi ni Peralta na wara sindang madadalaganan daiman aram kung saan makua nin panggastos sa ospital. Salamat sa 131 Ako Bicol Party List. Dakulaon taba talaga na pasasalamat ko dahil kami nabigo sa pagdulok sa inda para maghagad nin medical assistance. Sigun pa kay Peralta. Dagdag kaini na naging matrayumpo ang operasyon asin sa ngunyan
nagpaparahay na siya sa saindang harong asin nagbabalik naman ang kusogkan sa iyang salud. Ang Ako Bicol Party List 131 sa balota, katabang na kasurog pa. Ang sa inyong likod si Rosario Amistoso para sa balitang AKB 131 sa balota, katabang na kasurog pa. Yan po mga tugang ang sa tuyang programa sa ngunyan, Martes. Inapot na po ita kan oras kan pamaaram. Ini po ang sinunod si Rosario Amistoso. Mabalik ito sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maraynal daw po asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.